Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1761, Kabanata 1770. Kabanata 1761. Nang marinig ito, si Huang Qi ay nagsabi, ang siyam na palapag na palasyo ng yelo ay nasa gitna ng bundok ng walang kamatayang yelo. Kailangan nating pumunta roon, at ang labanan sa apat na pintuang daan ay magsisimula rin doon. Pero na, magsisimula ito sa loob ng 2 araw. Gusto nating makarating sa ating destinasyon sa loob ng 1 araw pa sa pagtawid sa bundok na ito. Matapos sabihin ito, si Huang Qi ang nanguna, sinundan ng mga disipulo ng sekta ng Wushu, at sina Yehan at ang tatlo pa ay nasa hulihan. Pagmasdan mula sa kalangitan, ang kakaibang hugis ng bundok ng yelo ay hindi kapanipaniwala. Ang ilang mga bundok ng yelo ay tumataas na parang matutulis na espada, tinatanggap ang nakakapasong araw, tulad ng isang salamin na pilak, nagniningning at walang hanggan. Siyempre, nang simulan ni Yehan at ng iba pa ang paglalakad sa mundong ito ng mga bundok ng yelo, ang nanlalalamig na hangin mula sa paligid ay halos tumagos sa kanilang mga katawan, sinusubukang i-freeze ang dugo na dumadaloy sa kanilang mga katawan, at ito ay nasa pinakamalayo lamang na bahagi ng bundok ng walang kamatayang yelo. Ang temperatura dito ay maaaring magbalik ng isang manunubo sa estado ng isang ordinaryong tao. Naramdaman ang papalapit na lamig mula sa lahat ng panig, si Helian ay bumantong hininga ng walang katapusan, gamit ang kanyang lakas, kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan sa kanyang katawan upang labanan ang matinding lamig, at ang lakas ng kanyang katawan ay walang silbi dito. Ang klima sa gitna ng bundok ng walang kamatayang yelo ay maaaring labanan ng lakas sa katawan kahit ng isang kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang, ngunit ang temperatura dito ay maituturing na simula pa lamang. Sabi ng isang disipulo ng sekta ng Wushu. Ito ay naramdaman na ni Yehan at ng iba pa. Pinagmamasdan ng mga bundok ng yelo na may iba't ibang taas na nakakalat sa lupain, sina Yehan at ang iba pa ay humanga sa tanawin, at ginagamit nila ang kanilang panloob na lakas upang labanan ang lamig. Gayunpaman, si Yehan ay may sagradong apoy ng Suzaku sa kanyang katawan, at bagaman nakakatakot ang temperatura ng bundok ng walang kamatayang yelo, para kay Yehan, medyo malamig lamang ito. Di nagtagal, sa paglalakbay patungo sa gitna ng bundok ng walang kamatayang yelo, sina Yehan at ang iba pa ay nakakita rin ng ibang mga manunubos na nagmamadaling pumunta sa gitna at kanluran ng bundok ng walang kamatayang yelo. Ang labanan sa apat na pintuang daan ay nagsimula sa gitna ng bundok ng walang kamatayang yelo, at natural na makaakit ito ng mga manunubos sa sakop ng apat na pintuang daan upang manood. Mula noong unang panahon, may mga manunood saan man, at ang labanan sa apat na pintuang daan ay maituturing na kalahati ng isang paligsahan ng mga kabataan sa Yuhengayo. Natural, walang gustong palampasin ang kahangahangang laban na ito. Sa itaas ng kawalan, unti-unting binawi ni Yehan ang kanyang tingin. Sa mundong ito ng mga bundok ng yelo lamang ang makikita, na nagiging sanhi ng pagkahilo ng paningin, na para bang sa mundong ito ng mga bundok ng yelo, walang katapusan. At habang lumalalim, ang temperatura ay lalong lumalamig. Kahit ang isang master na si Huang Qi ay gumagamit ng lakas ng kanyang katawan upang labanan, hindi pa banggitin ang mga disipulo ng sekta ng Wushu. Sa oras na ito, sa isa pang kawalan na patungo sa gitna ng bundok ng walang kamatayang yelo, may isang figure na nagmamadaling lumalapit, at tila espesyal silang pumunta para kina Huang Qi at iba pa. Nakita ito, si Huang Qi sa unahan ay kumaway ng kanyang kamay at huminto, at ang mga mata ng lahat ay napunta sa grupo ng mga figurang nagmamadali. Kuya Huang Qi, kayo ay mula sa sekta ng Zuenzhong. Nakilala ng mga disipulo ng sekta ng Wushu ang grupo ng mga figure. Ito ay mas malakas kaysa sa sekta ng Wushu. May 8 tao ang dumating, lahat ay nakasuot ng itim na uniforme na pareho ng kulay, at sumugod sila kina Huang Qi at iba pa na parang mga kidlat na itim. Hindi maganda ang dating ng mga bisita. Ang tingin ni Yehan ay nakatuon din sa mga tao sa grupong iyon. Mula sa isa sa mga matangkad at malalaking binata, nakaramdam si Yehan ng isang nakakatakot na puwersa na kumakalat mula sa kanya, na parang may nakatago sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na puwersang paputok. Ang taong ito ay hindi dapat mahina kaysa kay Huang Qi. Bulong ni Helian Waki sa tabi ni Yehan.
Tumango si Yehan, dahil ang kalaban ay naglakas loob na ilabas ang hindi magandang at nakakatakot na aura na iyon, natural na hindi siya natatakot kay Huang Chi. Isang malakas na suntok na kalahati ng bundok ang taas. Nang makita niya ang mukha ng matangkad na binata, ang ekspresyon ng disipulo ng sekta ng Wushu ay naging seryoso, at sinuntok niya ang kalahati ng bundok ang taas. Ito ang pinakabaliw na binata sa sekta ng Zuenjong. Ang kanyang mga suntok ay mabigat na parang bundok at mabangis na parang hayop. Sa isang paligsahan sa pagitan ng mga tao, ang unang galaw ay isang nakamamatay na galaw, kahit na ang isang taong maihahambing sa kanya sa lakas ay makatatanggap ng isang suntok mula sa kanya, siya ay mawawalan ng kakayahan kung hindi siya mamamatay. Kalmado ang ekspresyon ni Huang Chi, at tiningnan niya ang disipulo ng sekta ng Zuenjong na sumusugod na parang espada. Kahit na ang kalaban ay sumuntok ng kalahati ng bundok ang taas, walang pagbabago sa kanyang mga mata. Kung gusto niyang makipaglaban, ang kanyang espada ay hindi matatakot. Ito ay kalahati ng bundok ang taas. Ha ha ha. Sekta ng Wushu? Hindi ko inaasahan na ikaw at ako, Gao Banshan, ay may kapalaran. Bakit, nagmamadali kayong pumunta doon dahil ba gusto niyong magmadaling mag-reincarnate? Ang nakakatakot na tawanan ay nagmula sa kawalan sa harap niya. Sa tawanan, narinig ni Yehan at ng iba pa ang isang pahiwatig ng paghamak. Maghintay para sa iba na ilagay ito sa kanilang mga mata. Pagkatapos, ang grupo ng mga binata na nakasuot ng itim na kasuotan ay huminto sa kawalan sa harap ni Huang Chi at ng iba pa, hinaharangan ang kanilang daan, at tinitigan sina Huang Chi at iba pa ng mga mukha na may panunuya. Gao Banshan, ang labanan sa apat na pinto ang daan ay hindi pa nagsisimula. Maaari bang gusto mong makipaglaban sa akin dito muna? Si Huang Chi ay mukhang walang pakialam, ang kanyang matatalas na mata ay parang matatalas na espada, na parang gusto niyang patayin si Gao Banshan. Huang Chi? Ang iba ay natatakot sa iyong espada, ngunit ako, Gao Banshan, ay hindi natatakot. Sabi ni Gao Banshan na may galit na mga mata, walang kasiyahan na talunin ka dito. Kapag nagsimula na ang labanan sa apat na pinto ang daan, lalaban ako sa apat na pinto ang daan. Pipigilan kita ng harapan para hindi ka na magamit ang espada sa iyong buhay. Walang pakialam na sinabi ni Huang Chi, hihintayin kita na hamanin ako sa labanan sa apat na pinto ang daan, ngunit natatakot ako na hindi mo kakayanin ang presyo kahit na kalahati ng bundok ang taas mo. Kung wala kang ibang gagawin, umalis ka sa daan ko. Sabihin mo kay Wang Dingtian, ang labanan sa apat na pinto ang daan ay ang kanyang katapusan, makikita ko kung ano ang gagamitin ng inyong sekta ng Wushu upang makipagkompetensya sa amin, ang siyam na palapag na palasyo ng yelo, ang inyong sekta ng Wushu ay dapat na umatras na noon pa man, sa unang pagkakataon, ito ay magiging sa amin, sekta ng Zuenjong. Malamig na umungol si Gao Banshan, ang kanyang mukha na parang isang kumikinang na diamante ay puno ng nakamamatay na aura. Hehe, ang lakas ng loob mo. Kung gusto mong maging numero 1 sa sekta ng Zuenjong, kailangan mong itanong sa akin kung pumapayag ang sekta ng Immortal. Kabanata 1762. Bigla, sa malamig na mundong ito, isang kakaibang tinig ang biglang umalangaw-ngaw, at ang tinig ay biglang nagmula sa likuran ni Yehan at ng iba pa. Pagkarinig nito, lahat ay tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang tinig. Sa oras na ito, sa likuran ni Yehan at ng iba pa, isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae na nakasuot ng mahahabang damit na kulay lila ay naglalakad sa kawalan. Sekta ng isang immortal, Yun Jongtian. Nakita ang pagdating ng grupong ito ng mga kabataang lalaki at babae, bukod kina Yehan at sa tatlo pa, ang mga disipulo ng sekta ng Wushu at sekta ng Zuenjong ay nagsalubong ang mga kilay. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang binata na mukhang napakasama at kaakit-akit. Hindi maiwasang magkaroon ng pagkasuklam. Ang taong ito ay gwapo at may payat na pangangatawan, ngunit ang masasamang mata ay napaka-nakakasuklam. Gayunpaman, sa kabila nito, ang aura ng binata na ito ay pambihira, at nasa kalagitnaan na siya ng yugto ng dakilang posisyon. Sa sandaling ito, sino mang makakakita sa kanyang mga mata ay nakakaramdam na parabang ang kanilang pag-iisip ay malilito. Ang kanyang mga mata ay nakakatakot. Sino ba ako? Ikaw pala, isang nakakainis na lalaki, Yun Jongchan. Isang araw, tiyak na puputulan ko ang mga nakakainis mong mata. Ang tinig ni Gao Banshan ay marahas, at sa kanyang mga mata ay may galit, marahil noon pa man, si Gao Banshan ay nagdusa sa kamay ng kalaban. Hehe, mukhang halos nakalimutan mo na ang aral mula sa simula, ngunit hindi mahalaga, hahayaan kitang maranasan muli ito sa labanan ng apat na mga pintuan, at tiyak na gagawin kong hindi malilimutan ito sa buong buhay mo.
Si Yoon Jong-chan ay nakangisi ng masama, at habang ang ngiti sa kanyang mga mata ay namumukadkad, ang buong mundo sa kanyang paligid ay tila nabalot ng isang masamang aura, na nagparamdam kay Yehan na may butas sa kanyang kalooban. Ang mga mata ng kalaban ay tiyak na hindi simple, at ang antas ng panganib ay mas malakas kaysa kay Huang Chi. Habang namumukadkad ang ngiti ni Yoon Jong-chan, ang nakapalibot na mundo ay nabalot ng isang masamang aura. Ang masamang aura na iyon ay may kakayahang salakayin ang isipan, na para bang maaari nitong magnakaw ng mga kaluluwa ng tao at hulihin ang mga kaluluwa ng tao. Kahit na si Yehan ay nabalot sa masamang espiritu na ito, naramdaman niya na may depekto sa kanyang kalagayan ng pag-iisip. Ito ay tiyak na isang napakamapanganib na bagay para sa isang nagsasanay. Kapag may depekto sa kanyang kalagayan ng pag-iisip sa panahon ng labanan, tiyak na bibigyan niya ang kalaban ng isang pagkakataon, marahil sa sandaling ito ay ang pagpipilian sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ilusyon, at hindi isang ordinaryong ilusyon, mayroon itong mga katangian ng pag-atake sa lakas ng pag-iisip. Ang mga mata ni Yehan ay lalong lumalamig, at ang mga mata ni Yoon Jong-chan ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa mga armas. Ang mga taong may mahinang isipan, sa ilalim ng pag-atake ng kanyang ilusyon, basta't magpakita sila ng kaunting depekto, ay papatayin sila ng kalaban, at mahuhulog pa nga sa bitag na itinakda ng kalaban. Sa ilusyon, hayaan siyang kontrolin ito. Ano kayang mga nakakatakot na mata, nagkaroon nga ako ng mga guni-guni kanina. Si Helian Waki ay wala ang matatag na isipan ni Yehan, at halos mahulog siya sa ilusyon na hindi sinasadyang itinapon ni Yoon Jong-chan kanina. Ang taong ito ay mahirap pakitunguhan. 5 lamang ang salitang sinabi ni Huang Chi, ngunit sinabi niya ang lahat ng ito, na nagpapakita na si Yoon Jong-chan ay napakamakapangyarihan. Yoon Jong-chan, sisirain ko ang iyong mga mata balang araw. Malamig ang ekspresyon ni Gao Banshan. Sa ibabaw ng kanyang malakas na katawan, mayroong isang mabangis na puwersang inilalabas, at ang kanyang mga nakakuyong na kamao ay tila nakasara anumang oras. Lahat ay sisubog. Inaantay kita, ngunit natatakot ako na wala kang ganoong kakayahan sa gitna ng bundok. Si Yoon Jong-chan ay nakangisi ng masama, ang kanyang ekspresyon ay seryoso, at pagkatapos ay tumingin siya kina Huang Chi at sa iba pa. Huang Chi, narinig ko na ang inyong sekta ng Wushu ay nagpunta upang anyayahan si Lu Jianli, ngunit sa kasalukuyan, tila hindi siya handang tumulong sa sekta ng Wushu. Pagkarinig nito, nagsalubong ang kilay ni Huang Chi, ngunit hindi siya sumagot. Ang katotohanan na siya ay nagpunta upang anyayahan si Lu Jianli ay maaaring hindi isang lihim sa iba pang tatlong mga sekta. Si Jian Chilo ay unti-unting umaalis, tila, ikaw, Huang Chi, ay wala ng ganoong laki ng mukha upang mapalapit siya. Si Yoon Jong-chan ay patuloy na nakangisi ng masama, gayunpaman, sa daan papunta rito, narinig ko na ikaw ay natalo sa kamay ng isang hindi kilalang tao, alam mo ba kung mayroon bang ganoong bagay? Pagkarinig nito, lumiit ang sulok ng mga mata ni Gao Banshan, at tumingin din siya kay Huang Chi, halata na hindi niya alam ang bagay na ito. Ang mga tingin ng dalawang disipulo ng sekta ay nakatingin din kay Huang Chi. Si Kuai Jian Huang Tina ay isang napakamakapangyarihang tauhan din sa Yu Henggayo. Kung ang isang hindi kilalang tao ay makakatalo sa kanya, siya ay dapat na isang napakamakapangyarihang tao. May kinalaman ba ito sa iyo? Sa ilalim ng kanilang mga titig, walang pakialam na sinabi ni Huang Chi. Pagkarinig nito, isang panunuya ang sumilay sa matatag na mukha ni Gao Banshan, at sinabi niya, maaari bang hindi ka masaya sa pagkatalo sa isang hindi kilalang tao? Ikaw, Kuai Jian Huang Chi, ay mayroon ding mga oras na hindi mo masasabi. Hehe, hindi mahalaga. Sa tingin ko malalaman ito ng mga tao sa Yuhengyo. Ikaw, Huang Chi, ay itinuturing ding isang makapangyarihang tao. Ano ang nangyari sa iyo? Natatakot ako na hindi matatakpan ng papel ang apoy. Si Yoon Jong-chan ay nakangisi ng masama, at tumingin kina Yehan at sa iba pa sa tabi ni Huang Chi. Ang mga taong ito ay tila hindi ang inyong mga disipulo ng Wushu, ngunit hindi sila mga simpleng tao na makakasama mo, Huang Chi. Maaari bang ang mga taong ito ang mga puwersang panlabas na tulong na iyong natagpuan mula sa sekta ng Wushu? Agad na mayabang na ngumiti si Gao Banshan. Ang tatlo kay Yehan ay hindi nakasuot ng mga kasuotan ng mga disipulo ng sekta ng Wushu. Sa kalagitnaan ng yugto, hindi ito katumbas ng pagtingin niya ng ilang beses pa. Sa tingin ko sapat na ang iyong mga sinabi. Kung wala ka ng ibang gagawin, hindi na kita sasamahan. Si Huang Chi ay hindi isang taong madaldal sa una, at ayaw niyang makipagtalo sa mga masters ng dalawang sekta na ito dito. Sige, kahit na paulit-ulit kang nasa ilalim ng sekta ng Wushu, marahil ay hindi ka makakahanap ng ilang maliliit na tao upang suportahan ang eksena.
Umiling si Yun Jongchan. Marahil, kung minsan ang maliliit na tao ay maaaring magbigay sa iyo ng sorpresa. Si Yehan, na hindi pa nagsasalita, ay mahinang ngumiti sa sandaling ito, at ang kanyang mga mata ay dumaan kina Gao Banshan at Yun Jongchan, parehong mga masters, ang isa ay may kakilakilabot na kapangyarihan, at ang isa ay mahusay sa ilusyon, pareho ay mahirap pakitunguhan. Gayunpaman, sa harap ni Huang Qi, syempre, hindi mapapahina ni Yehan ang kanyang aura. Gusto rin niyang lumaban para sa sekta ng Wushu. Kung siya ay mas malakas, maaaring maakit nito ang atensyon ng sekta ng Wushu. Pagkarinig nito, isang pagkamangha ang sumilay sa mukha ni Yun Jongchan, at may isang masamang ngiti sa sulok ng kanyang bibig, kagiliw-giliw, ngunit ang isang maliit na tao ay isang maliit na tao pa rin, at walang pagkakataon na bumangon. Ang pool na ito ay napakalalim, tumalon, mag-ingat na huwag malunod. Masyado kang nag-aalala. Ako ay isang napakahusay na manlalangoy. Marahil, pagkatapos lumiko, ang carp ay tumalon sa pintuan ng dragon. Si Yehan ay mahinang ngumiti pa rin, ngunit may matalas na gilid sa kanyang mga nakangiting mata. Kabanata 1763. Kahit isang maliit na langgam ay nangangahas na magsalita ng mga ligaw na salita, natatakot akong wala kang pagkakataong umangat sa langit. Matapos ang malamig na pagsinggal ni Gao Banshan, tumingin siya kay Huang Qi at sinabi, ang mga araw ay lumalala, Huang Qi, isang maliit na tao, maaari mo ba talaga siyang magustuhan? Hindi ko kailangan ng iyong pagtatanong sa akin kung anong klaseng tao si Huang Qi. Sinasabi ko sa iyo na huwag masyadong maging mayabang at mag-ingat sa mga pagbagsak. Walang pakialam na sabi ni Huang Qi. Malinaw sa kanya kung gaano kalakas si Yehan. Sa paligsahan, alam niya na hindi siya kapantay ng galaw ni Yehan. Kahit na ang lakas ni Gao Banshan ay kakilakilabot, maaaring hindi niya matalo si Yehan. Hindi mo ari ni Huang Qi kung gaano kalakas si Yehan. Nahulog. Tumingin si Gao Banshan kay Yehan at sinabi, siya lang iyon, sa tingin mo ba may kakayahan siya? Mayroon man o wala kang kakayahang ito, kailangan mong gamitin ang iyong lakas upang magsalita. Pareho silang mga nangungunang henyo sa sekta ng Zuenjong at sekta ng Yixian. Pareho silang sikat sa Yuhingyo. Kung may pagkakataon, gusto ko talagang humingi ng payo. Tumingin si Yehan kina Gao Banshan at Yun Jongchan, ang kanyang mga nakangiting mata ay tila nagpapadala ng hamon. Matapang at matapang, maraming mayayabang na tao sa Yuhingyo. Si Gao Banshan ay isa sa kanila, ngunit siya ay may kakayahan, at ikaw, huwag maging katatawanan mamaya. Walang pakialam na tumingin si Yun Jongchan, ang masamang espiritu na naramdaman ni Yehan ay isang malinaw na nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Malinaw, ang panunokso ni Yehan ay nagpagalit sa lalaking ito na tila palaging nakangiti at palakaibigan. Bilang isang nangungunang henyo ng sekta ng Yixian, si Yun Jongchan ay hindi maiwasang magalit kahit gaano pa siya katrained nang siya ay ma-provoke ng isang maliit na tao sa kalagitnaan ng yugto ng isang maliit na rango. Nangangahas kang magsalita ng mga ligaw na salita dahil lang sa ikaw ay pailay. Kung nangahas kang makipaglaro, ako, Gao Banshan, ay tiyak na people ayan kita. Mayroon ding isang nakamamatay na tingin sa mga matang nakatingin kay Yehan. Pagkatapos ay maghintay tayo at makita, nangyayari na ang aking mga kamay ay nangangati kamakailan. Malamig na ngumiti si Yehan. Nakita ang pagtatalong ito, si Huang Qi ay mukhang kalmado, tumingin kina Yun Jongchan at Gao Banshan, at sinabi, pinuprotektahan ninyo ang aking sekta ng Wushu, bakit hindi ninyo isaalang-alang ang sekta ng Chanfu? Sa labanan ng 4 na sekta, sila ay nanalo na ng maraming beses sa unang pwesto, kung talagang mayroon kayong kakayahang talunin ang babaeng iyon, ako, Huang Qi, ay masasabi kung hinahangaan ko kayo. Pagkarinig nito, pinaikit ni na Yun Jongchan at Gao Banshan ang kanilang mga mata, ang babaeng iyon mula sa sekta ng Chanfu ay talagang mahirap pakitunguhan. Ang sekta ng Chanfu ay ang pinakamalakas na sekta sa 4 na sekta ng Yuhingyo, dahil ang sektang ito ay nanalo ng maraming beses sa unang pwesto sa labanan ng 4 na sekta. Huwag maliitin ang unang pwesto na ito. Matapos manalo sa unang pwesto, may magiging mas maraming lugar sa siyam na palapag na palasyo ng yelo, at ang mga oportunidad na nakuha dito ay hindi maihahambing sa iba pang mga sekta. Matapos sabihin ito ni Huang Qi, ang kayabangan sa mga mata ni na Yun Jongchan at Gao Banshan ay humina ng malaki. Si Xie Xuanbing, ang nangungunang disipulo ng sekta ng Chanfu, ay isang pag-iral na kinatatakutan kahit ng mga nangungunang disipulo ng 3 sekta. Nakita ito, si Huang Qi ay hindi na nagsalita ng marami, at direktang inalis ang mga disipulo ng sekta ng Wushu sa kawalan. Umalis din sina Yehan at ang iba pa.
Sina Yoon Jong-chan at Gao Banshan ay dalawang makapangyarihang kalaban nga, ngunit si Yehan ay hindi na natatakot sa kanila, tiwala si Yehan sa kanyang sariling lakas. Ito ay isang normal na pag-aaway lamang sa pagitan ng mga henyo ng parehong henerasyon. Kung ang mga taong ito ay nang-ahas na manggulo, kahit si Yehan ng apat na sekta ay hindi matatakot. Ngayon ay mayroong isang demonyo emperador na tawag na nakatayo sa likuran niya, at kung ang kalaban ay lalapit, ang apat na sekta ay hindi mangangahas na manggulo. Kuya Hwang, sina Gao Banshan at Yoon Jong-chan ba ang pinakamakapangyarihang mga disipulo ng dalawang sektang ito? Tanong ni Yehan kay Hwang Chi sa daan patungo sa gitna ng nagyayelong bundok ng mga patay. Pagkarinig nito, umiling si Hwang Chi at sinabi, ang sekta ng Zuenjong at sekta ng Yixian ay may dalawa pang mas makapangyarihang mga lalaki, mas malakas sila kaysa kina Gao Banshan at Yoon Jong-chan. Siyempre, ang dalawang taong ito ay hindi dapat maliitin, at ang sabi-sabi ay ang sekta ng Zuenjong at sekta ng Yixian ay nag-anyaya ng mga mahuhusay na masters upang tumulong sa Outland. Pagkarinig nito, lumiit ang mga mata ni Yehan. Sina Gao Banshan at Yoon Jong-chan ay medyo makapangyarihan na. Sa kanilang mga kaukulang sekta, mayroong mas makapangyarihang mga masters kaysa sa kanila. Bukod pa rito, ang dalawang sektang ito ay nag-aanyaya pa nga ng mga henyo mula sa ibang mga rehiyon. Mga eksperto upang tumulong, isipin mo, ang mga talento na inanyayahan mula sa labas ng domain ay hindi dapat mahina. Kung ito ang kaso, tiyak na magkakaroon ng labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre sa labanan ng apat na mga pintuan. Ang sekta ng Chanfo ay napakalakas. Nagpatuloy si Yehan sa pagtatanong, nakita ni Yehan ang mga ekspresyon ni Gao Banshan at Yoon Jong-chan kanina, halata na natatakot silang lahat sa mga tao mula sa sekta ng Chanfo. Sabi ni Hwang Chi, sa apat na mga pintuan ng Yuhingyo, ang ating sekta ng Wushu ay nasa ibaba at ang pinakamalakas ay ang sekta ng Chanfo. Ang sabi-sabi ay ang unang henerasyon ng master ng sekta ng Chanfo ay mula sa disipulo ng sekta ng tao, panglakas ay malakas, at sa wakas ang mga masters ng apat na mga pintuan ay natuklasan ng siyam na palapag na palasyo ng yelo, kaya itinatag nila ang kasalukuyang apat na mga pintuan. Mga disipulo ng sekta ng tao. Kumunat ang noo ni Yehan. Maaari bang ang sekta ng tao na ito ay Taoismo? Matapos makilala ang mundong ito ng paunti-unti, nalaman ni Yehan na marami sa mga dakilang tauhan sa kasaysayan dito ay marahil mula sa mga maalamat na tauhan sa China, at ang mga makapangyarihang taong iyon mula sa panahon ng mga Diyos ay lahat ay makapangyarihan sa mundong ito. Ang sekta ng tao ay isa sa mga sinaunang kapangyarihan sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, ngunit pinapanatili nila ang isang neutral na sitwasyon sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Hindi sila sumasang-ayon sa Protoss o tumutulong sa lahi ng tao. Sabi ni Hwang Chi. Kaya, ngayon, ang sekta ng Chanfo ay itinuturing na isang pagpapatuloy ng mana ng sekta ng tao. Sabi ni Yehan. Tumango si Hwang Chi at sinabi, dahil ang unang henerasyon ng sekta ng Chanfo ay nagmula sa sekta ng tao, ang kanilang sekta ay nagpatuloy sa mana ng sekta ng tao, kaya, sa labanan ng apat na mga pintuan, ang sekta ng Chanfo ay paulit-ulit na nanalo sa unang trono. Nakakuha ako ng mas maraming pagkakataon sa siyam na palapag na palasyo ng yelo, na nagpalakas pa sa sekta ng Chanfo, ngunit may isa pang mahalagang kadahilanan dito. Ano iyon? Tanong ni Yehan. Shingang. Tumingin si Hwang Chi kay Yehan at sinabi. Ang Shingang ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Yuhingyo, at ang kasaysayan ng mana nito ay dapat na mas mataas kaysa sa tatlong sekta at apat na sekta, at ang relasyon sa pagitan ng sekta ng Chanfo at Shingang ay napakalapit. Siyempre, malinaw na sina Zia Xuanbing, isang disipulo ng sekta ng Chanfo, at Xiang Moxi, isang disipulo ng Shingang, ay kinikilalang mag-asawa sa Taoismo sa Yuhingyo, at ang dalawang paksayon ay nagkaroon na ng relasyon sa pag-aasawa. Pagkarinig nito, agad na nadama ni Yehan na ang kapangyarihan ng Yuhingyo ay komplikado rin. Narinig na ni Yehan ang pangalan ni Xiang Moxi nang siya ay dumating sa Yuhingyo noong unang araw. Ang superhenyo sa listahan ng mga hari sa langit, na kilala bilang Hari Xiang, ay napakamakapangyarihan, at ang kaluluwang Wanya ng domain ng Kaiyang ay gustong hamanin siya, ngunit ang hindi inaasahan ni Yehan ay si Xiang Moxi ay nagmula sa pinakamakapangyarihang domain ng Yuheng. Sa apat na mga pintuan, ang sekta ng Chanfo ay nagpakasal na sa Shingang, na nagpapatibay sa lakas ng sekta ng Chanfo nang hindi nakikita. Nakatingin si Hwang Chi kay Yehan ng kakaiba sa sandaling ito, tila hindi alam ni Yehan ang maraming bagay tungkol sa Yuhengyo. Sa lalong madaling panahon, habang lumipas ang isang araw, sa pamumuno ni Hwang Chi, sina Yehan at ang iba pa ay sa wakas ay nakarating sa gitna ng nagyayelong bundok ng mga patay.
Sa daan, ang nagyayelong hininga ay parang isang talam, tumutusok hanggang sa buto. Ang temperatura ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na sila ay nagyayelong maging mga ice cube, at ang paglaban ay napakalaki kaya't sina Yehan at ang iba pa ay bumagal ng malaki. Kabanata 1764. Kung ito ay nasa isang normal na lugar, sa bilis ni Yehan at ng iba pa, maaari silang makarating dito sa loob ng isang oras, kaya't maiisip kung gaano kalaki ang impluwensya ng nagyayelong bundok na ito sa mga nagsasanay. Dumating na tayo. Sa itaas ng langit, tumingin si Huang Qi sa isang bangin ng glacier at sinabi, ang bangin na iyon ay tila nababalot ng isang makapangyarihang kalasag ng hangin, na naghihiwalay sa hininga ng labas ng mundo, at ang ilang mga figure ay malabo na nakikita na naglalakad sa bangin ng glacier. Pagkatapos, pinangunahan ni Huang Qi ang lahat patungo sa direksyon ng bangin ng glacier. Nang makalapit sila, natuklasan ni Yehan na mayroong isang pormasayon na naghihiwalay sa labas ng mundo. Matapos dumaan sa protection ng pormasayon, ang temperatura sa loob ay biglang bumaba. Naramdaman ng lahat ang isang pagdagsa ng init. Nakatatandang kapatid na si Huang Qi. Sa oras na ito, sa kalaliman ng bangin, ang disipulo na may sekta ng Wushu ay sumugod at huminto sa harap nila. Tumanggaw si Huang Qi at sinabi, nasaan ang pinuno? Ang pinuno ng sekta, ang mga nakatatandang kapatid na sina Ding Tian at Fayo ay dumating na, nakatatandang kapatid na si Huang Qi, sumunod ka sa akin. Maraming mga disipulo ng sekta ng Wushu sa bangin ng glacier na ito. Sa daan patungo sa kalaliman ng bangin, binati din ng mga disipulong ito si Huang Qi. Hindi maiwasang tumingin ng ilang beses pa. Isang sandali pa, ang tatlo kay Yehan ay sumunod kay Huang Qi sa harap ng isang matangkad na iglo sa kalaliman ng bangin. Sa nagyayelong mundong ito, mayroong isang sobrang taas na iglo na napakakapansin-pansin. Sa oras na ito, bumaling si Huang Qi kay Yehan at sinabi, Yehan, maghintay ka ng sandali, kung ang pinuno ay pumapayag, makikilala ka niya. Tumanggaw si Yehan, salamat. Pagkatapos, si Huang Qi ay nag-iisa na pumasok sa iglo. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan ng iglo, maraming mga disipulo din ng sekta ng Wushu. Ang mga nakapasok dito ay hindi ordinaryong mga disipulo ng sekta ng Wushu. Sa pangunahing upuan sa pangunahing bulwagan ng iglo, nakaupo ang isang lalaking may edad na may bahagyang maangin na aura. Nagbigay siya ng isang hangin ng kawalan na parang nakakakita sa mundo ng mga mortal at bumabalik sa daan, at ang taong ito ay natural na ang pinuno ng sekta ng Wushu. Nakita si Huang Qi na nagmumula sa labas ng bulwagan, isang pagkadismaya ang biglang lumitaw sa madilim na mga mata ng pinuno ng sekta ng Wushu. Mukhang tinanggihan tayo ng sekta ng Wushu ni Lu Jianli. Bulong ng pinuno ng sekta ng Wushu. Master, ayaw makialam ni Lu Jianli, kaya hindi ko siya pinilit. Sa itaas ng pangunahing bulwagan, sinabi ni Huang Qi, tulad ng sinabi ni Yun Zhongchan, inanyayahan nga ni Huang Qi si Jianqi Lu Jianli, ngunit hindi siya nagtagumpay, kaya't nakilala niya sina Yehan at ang iba pa. Si Jianqi Lu Jianli ang pinakamakapangyarihang casual na nagsasanay na henyo sa Yuhengyo. Wala siyang pamilya o sekta, ngunit ang kanyang lakas ay nagpapakita sa akin na hindi ko dapat maliitin siya. Tinanggihan na niya tayo ngayon. Natatakot ako na tayo ay matatalo sa labanan ng apat na sekta. Mas mahirap ng sumulong. Sa sandaling ito, isang binata na may hawak na tiklop na abaniko sa pangunahing bulwagan ang nagsabi, ang binata ay may mukha na parang jade, isang matangkad at tuwid na katawan, napakagwapo, at siya ay isa sa tatlong nangungunang mga disipulo ng sekta ng Wushu, si Zhuang Faiyou. Ano naman kung tumanggi siya? Kung wala siya, si Lu Jianli, ako, Wang Dingtian, ay magpapatibay sa akin sa harap ng sekta ng Wushu. Matapos ang mga salita ni Zhuang Faiyou, isang napakamapagmataas na binata ang malamig na nagsabi, si Wang Dingtian, ang pinakamakapangyarihang disipulo ng sekta ng Wushu, ay mas malakas pa kaysa kina Zhuang Faiyou at Huang Qi. Pagkarinig nito, hindi sumagot si Zhuang Faiyou. Ang sekta ng Wushu Wang Dingtian ay napakamakapangyarihan nga, ngunit siya ay kilala rin sa kanyang pagiging mayabang. Okay, ang pagtanggi sa henyo na baliw sa espada ay nasa loob ng aking inaasahan. Sabi ng pinuno ng sekta ng Wushu, ang labanan ng apat na sekta ay magsisimula bukas, at maaari lamang tayong umasa sa ating sarili noon. Pinuno ng sekta, mangyaring huwag mag-alala, ako, Wang Dingtian, ay tiyak na ililipat ang posisyon ng ating sekta ng Wushu. Ang ating sekta ng Wushu ay maaaring baguhin ang lahat ng hindi umaasa sa sinuman. Mayabang na sabi ni Wang Dingtian, at ang kanyang kaharian ay mas mataas pa kaysa kina Zhuang Faiyou at Huang Qi. Pagkarinig nito, nagpatuloy si Huang Qi,
Master, kahit na hindi ko hiniling kay Lu Jianli na lumipat sa pagkakataong ito, nakilala ko rin ang isang napakamakapangyarihang tao na handang lumaban para sa ating sekta ng Wushu. Pagkarinig nito, nagsalubong ang kilay ni Wang Dingtian. Bilang ang pinakamakapangyarihang disipulo ng sekta ng Wushu, hindi niya gusto ang iba na lumaban para sa sekta ng Wushu. Nakababatang kapatid na Huang Qi, ang tawagin mong isang napakamakapangyarihang tao, tila siya ay hindi pangkaraniwan. Tanong ni Zhuang Feiyo, inaalog ang kanyang tiklop na abaniko. Hindi ako kasing galing niya. 4 na salita lamang ang sinagot ni Huang Qi. Hindi na niya kailangang magtago ng anumang bagay. Kung matatalo ka, matatalo ka. Nang marinig ang mga salita, ang pinuno ng sekta ng Wushu, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang medyo hindi mababakas na mga itim na mata, at sinabi, Huang Qi, ano ang nangyayari? Sabi ni Huang Qi, pinuno ng sekta, nakalaban ko na siya. Kung ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan, hindi ko siya matatalo gamit ang isang galaw, at ang taong ito ay sumunod sa akin sa nagyayelong bundok. Ang mga salita ni Huang Qi ay nagulat kina Zhuang Feiyo at Wang Dingtian, hindi sila kapantay ng galaw ng kalaban. Kung ang ibang tao ang nagsabi nito, hindi sila magugulat, ngunit si Huang Qi, isang taong tahimik, ay sapat na upang magpaingat sa kanila. Kabanata 1765. Ang nakatatandang kapatid na si Huang Qi ay hindi man lang makapagpigil ng isang galaw. Maaaring mas malakas ang kalaban kaysa sa nakatatandang kapatid na si Ding Tian. Kahit na ang nakatatandang kapatid na si Ding Tian ay nasa tuktok ng kalagitnaan ng yugto ng dakilang karangalan, hindi pa rin niya matatalo ang nakatatandang kapatid na si Huang Qi gamit ang isang galaw. Kung ang nakatatandang kapatid na si Huang Qi ay talagang hindi makalalaban sa isang galaw ng kalaban, kung gayon ay napaka-posible na siya ay mas malakas kaysa sa nakatatandang kapatid na si Ding Tian. Marahil ang kalaban ay nakarating na sa huling yugto ng dakilang karangalan. Sa paligid, ang mga disipulo ng sekta ng Wushu ay nag-uusap. Gamit ang aking lakas, kung gusto kong talunin ang nakababatang kapatid na si Huang Qi, natatakot akong kailangan ko ng higit sa 500 galaw, ngunit ang nakababatang kapatid na si Huang Qi ay hindi kapantay ng kalaban gamit ang isang galaw. Nanigas ang mga mata ni Zhuang Feiyo. Nakababatang kapatid na Huang Qi, nagbibiro ka ba? Ilang tao ang makakaiwas sa iyong mabilis na espada, ngunit hindi mo man lang mapigilan ang kanyang galaw. Malamang na nagtanong si Wang Dingtian. Sinasabi ko ang totoo, hindi na kailangang magpalaki. Magaan na sabi ni Huang Qi. Pagkarinig nito, ang liwanag sa mga mata ng pinuno ng sekta ng Wushu ay mas lalong lumiwanag, at sinabi niya, Huang Qi, anyayahan mo ang taong iyon. Tumango si Huang Qi, lumingon at lumabas. Lahat ng mga tao sa pangunahing bulwagan ay tumingin sa labas ng bulwagan, gusto nilang malaman kung gaano kalakas ang isang taong hindi man lang mapigilan ang galaw ni Huang Qi. Pagkatapos ng lahat, sa mga henyo ng parehong henerasyon sa sekta ng Wushu, wala pa ring sino man ang makakatalo kay Huang Qi gamit ang isang galaw. Hindi nagtagal, sa ilalim ng kanilang mapanuring mga mata, sina Yehan at ang tatlo pa ay sumunod kay Huang Qi at pumasok mula sa labas ng bulwagan. At lahat ng mga titig sa itaas ng bulwagan ay nakatitig sa kanila, ngunit nang makita nila ang kaharian ni Yehan at ng tatlo pa, ang mga titig sa itaas ng bulwagan ay biglang natigilan. Sa kalagitnaan ng yugto ng mababang posisyon, akala ko iyon ay ang kaharian ng dakilang posisyon. Maaaring ang tatlo sa kanila ay naglaban ng sama-sama upang talunin ang nakatatandang kapatid na si Huang Qi. Imposible, kahit na mayroong 10 midterm na master sa gitna ng maliliit na ranggo, hindi sila magiging kalaban ng nakatatandang kapatid na si Huang Qi. Ano ang nangyayari? Ito ba ang master na sinabi ng nakatatandang kapatid na si Huang Qi? Ang antas ng martial arts ay hindi man lang kasing ganda ng sa atin. Ang ganitong tao ay gustong lumaban sa pwesto ng sekta ng Wushu sa halip na sa atin. Napakawalang katotohanan. Sa tingin ko ang mga taong ito ay gumamit ng mga maruruming paraan upang mapabagsak ang nakatatandang kapatid na si Huang Qi. Kung hindi, gamit ang lakas ng nakatatandang kapatid na si Huang Qi, paano siya matatalo ng kalagitnaan ng yugto ng mababang ranggo? Sa itaas ng pangunahing bulwagan, ang mga tinig ng pagkadismaya ay sunod-sunod na dumating. Matapos makita ang kaharian ni Yehan at ng tatlo pa, ang kanilang mga inaasahan ay naging panunuya. Ang mga disipulo ng sekta ng Wushu na makakapasok sa pangunahing bulwagan na ito ay ang pinakamahina, lahat sila ay nasa tuktok ng maliliit na ranggo, at ang kaharian ni Yehan at ng tatlo pa ay hindi man lang kasing ganda ng sa kanila, paano nila matatalo si Huang Qi? Naramdaman ng mga titig na ipinapadala mula sa paligid, ang mga ekspresyon ni Yehan at ng iba pa ay hindi gaanong nagbago. Hehe.
Nakababatang kapatid na Huang Qi, ito ba ang master na pinag-uusapan mo? Isang panunuya ang sumilay sa mapagmataas na mukha ni Wang Dingtian, sa kalagitnaan ng yugto ng Shaozhen, ang ganitong mga tao ay matatagpuan saan man sa aking sekta ng Wushu. Kung nag-aalala ka na hindi mo matatapos ang gawain, natatakot kang parusahan ng pinuno, kaya dapat kang mag-anyaya ng mga lalaki na may mas mataas na antas. Isang pagdududa ang sumilay sa mukha ni Zhuang Feiyo. Kahit na alam niyang hindi magsisinungaling si Huang Qi, ang antas ni Nayehan at ng iba pa ay napakababa. Pagkarinig nito, walang pakialam na sinabi ni Huang Qi, kung sa tingin ni kapatid na Dingtian ay nagsisinungaling ako, wala na akong masasabi. Ang mga katotohanan ang nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Malamig na ngumiti si Wang Dingtian. Tumingin siya kina Yehan at sa tatlo pa at sinabi, narinig ko na natalo mo ang aking nakababatang kapatid. Bakit hindi ka tumayo at makipaglaban sa akin? Nakita ito, ang mga disipulo ng sekta ng Wushu sa itaas ng pangunahing bulwagan ay tumitig kina Yehan at sa iba pa, maging ang pinuno ng sekta ng Wushu na tahimik sa lahat ng oras na ito ay nakatingin din sa kanila. Napaka-curious din niya. Paano natalo ng kaharian si Huang Qi? Totoo ba ito? Sa ilalim ng kanilang titig, dahan-dahang tumingin si Yehan kay Wang Dingtian, at mahinahong sinabi, pasensya na, ngunit wala akong interes na kumilos laban sa iyo. Pagkarinig nito, habang ang mga tao sa paligid ay nangiinis, ang mga tinig ay lumabas muli. Kaya pala siya ang nakatalo sa nakatatandang kapatid na si Huang Qi, ngunit hindi man lang siya ng ahas na tumugon sa imbitasyon ni nakatatandang kapatid na Dingtian na makipaglaban, tila ang kanyang reputasyon ay walang kabuluhan. Gayunpaman, ang taong ito ay may kamalayan din sa sarili. Kapag nakipaglaban siya kay nakatatandang kapatid na Dingtian, paano siya mananalo? Tila ang nakatatandang kapatid na si Huang Qi ay nilinlang nga nila. Kapag oras na para sa isang tunay na labanan, ang kanyang tunay na kulay ay maipapakita. Nakita ito, ang mga dating kumikinang na mga mata ng pinuno ng sekta ng Wushu ay kumalma rin. Nang tumingin siya kina Yehan at sa iba pa, ang inaasahang tingin sa kanyang mga mata ay nawala ng walang bakas. Sa itaas ng pangunahing bulwagan, ang ekspresyon ni Yehan ay kalmado. Ang panunuya ng mga disipulo ng sekta ng Wushu ay nasa kanyang inaasahan nga. Walang paraan, ang kaharian ni Yehan at ng tatlo pa ay medyo mababa nga. Hindi kasing ganda. Kabanata 1766. At si Huang Qi ay hindi isang taong mahusay sa mga salita, palagi siyang tahimik, hindi siya makapagpaliwanag ng kahit ano, masasabi niya lang ang totoo sa alam niya. Sa makatuwid, ito ang humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Gusto ng tatlo kay Yehan na mapansin sila ng sekta ng Wushu, maliban na lang kung gagamit sila ng kanilang mga kamay at paa dito. Gayunpaman, wala nang interes si Yehan na makipaglaban sa mayabang na si Wang Dingtian. Ngayon na nahayag na ang katotohanan, tila ang tatlong taong ito ay wala na. Tinitingnan ng tatlo kay Yehan na tahimik, ang mga nang-iinis na titig sa paligid nila ay hindi pa rin nawawala, isa-isang nakatitig sa kanila. Nakababatang kapatid na Huang Qi, ano ang nangyayari? Hindi napigil ang magtanong si Zhuang Feiyo. Sinasabi ko ang totoo, mas mahusay siya kaysa sa akin. Kalmadong sabi ni Huang Qi, walang sinabi pa. Tumingin si Wang Dingtian sa tatlo kay Yehan at nangiinis na tumawa, nakababatang kapatid na Huang Qi, sa tingin ko nilalaro ka na ng isang tao, at gusto mong maging matapang kahit wala kang lakas. Kung aalis sila dito na nakayuko ang kanilang mga ulo, ayos lang sa akin. Walang sino man ang kailangang maglaro sa halip. Pagkarinig nito, sinulyapan ni Yehan si Wang Dingtian at sinabi, ikaw ay isang disipulo lamang ng sekta ng Wushu, kaya hindi pa oras para mag-utos ka, tama ba? Pagkarinig sa mga salita ni Yehan, nanigas ang mukha ni Wang Dingtian, at nakaramdam siya ng pagtaas ng galit mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi na pinansin ni Yehan si Wang Dingtian, ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa pinuno ng sekta ng Wushu sa pangunahing upuan, at nagkatinginan ang dalawa, at ang kanilang mga ekspresyon ay medyo kalmado. Mayroon pa rin akong mga inaasahan, ngunit ngayon ang inaasahan na iyon ay tuluyan nang nawala. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng pinuno ng sekta ngayon. Kalmadong tumingin si Yehan sa pinuno ng sekta ng Wushu at nagtanong. Pagkarinig nito, nagulat ang pinuno ng sekta ng Wushu, at sinabi, binata, hindi ko alam kung bakit mo tinatanong ang ganoong tanong. Sabi ni Yehan, bilang ang kataas-taasang nilalang ng siyam na pagsubok, ang pinuno ng sekta ay isang kilalang nangungunang makapangyarihang tao rin sa yuhing domain na ito. Maaaring ang paningin ng pinuno ng sekta ay napakaikli. Si Huang Qi ay ang iyong disipulo, sa tingin mo ba kinakailangan para sa kanya na gawin ang ganoong kalokohan?
Bata, matapang ka. Ang mga salita ni Yehan ay nagpagalit kay Wang Dingtian, at ang mga mukha ng mga disipulo ng sekta ng Wushu sa paligid niya ay puno rin ng galit. Ang mga salita ni Yehan ay lubos na hindi pinapansin ang kanilang mga pinuno ng sekta ng Wushu. Winigayway ng pinuno ng sekta ng Wushu ang kanyang kamay, tinitingnan ang kalmadong mga mata ni Yehan, mahirap malaman kung ano ang kanyang iniisip. Ikaw na nasa kalagitnaan ng yugto ng maliit na karangalan, bakit ko paniniwalaan na mayroon kang kakayahang ito? Matapos ang isang sandali ng katahimikan, tumingin ang pinuno ng sekta ng Wushu kay Yehan at nagtanong. Nang ahas akong pumunta rito. Kalmadong tumingin si Yehan sa pinuno ng sekta ng Wushu, at sinabi, tungkol sa paniniwala o hindi, nasa desisyon ng pinuno ng sekta, kung minsan ito ay isang pagsusugal, marahil ang wakas ay magiging mas mahusay. Pagkarinig nito, pinaikit ng pinuno ng sekta ng Wushu ang kanyang mga mata at sinabi, tila ikaw ay tiwala, kahit na hindi ko alam kung saan nanggagaling ang iyong tiwala. Ang tiwala sa sarili ay batay sa kaukulang lakas. Sabi ni Yehan, kung ang pinuno ng sekta ay handang magbigay sa iyo ng pagkakataon, tiyak na hindi kita bibiguin. Ang mga salita ni Yehan ay nagpatahimik sa pinuno ng sekta ng Wushu. Ang hindi nakikitang namumukadkad na tiwala sa sarili ni Yehan ay nagparamdam sa kanya ng kaunting hindi mahuhulaan. Ang sekta ng Wushu ay talagang nangangailangan ng isang master upang lumaban para sa kanilang ngayon, at mayroong isang master pa kung si Yehan ay talagang malakas, ang sekta ng Wushu ay syempre handang hayaang si Yehan ang lumaban para sa kanila. Master, hayaan mo siyang subukan. Sa oras na ito, sinabi ni Huang Qi. Pagkarinig nito, nangiinis na tumawa si Wang Dingtian at sinabi, nakababatang kapatid na Huang Qi, talagang sa tingin mo ba mayroon siyang kakayahang ito? Hindi nagsalita si Huang Qi, dahil alam na niya ang lakas ni Yehan. Kahit na si Wang Dingtian ay ang pinakamakapangyarihang disipulo ng sekta ng Wushu, hindi siya kinakailangang kalaban ni Yehan. Sa itaas ng pangunahing bulwagan, lahat ng mga mata ay nakatuon sa pinuno ng sekta ng Wushu, dahil ang pangwakas na desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Gusto kong malaman kung bakit gusto mong lumaban para sa aking sekta ng Wushu. Sa ilalim ng titig ng lahat, ang pinuno ng sekta ng Wushu ay mahinang nagsalita, at isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa mga mata na direktang nakatingin kay Yehan. Bukod dito, ang makapangyarihang aura ng pagiging kataas-taasang nilalang ng siyam na pagsubok ay sumasaklaw sa buong bulwagan, na nagpaparamdam sa lahat na nakakaramdam nito na parang mayroong isang napakalaking bundok sa kanilang mga likuran. Naramdaman ito, ang mga mata ni Hel Ianwaki at Ren Zhongshan ay lumubog, at hindi nila mapigil ang lumapit kay Yehan. Gayunpaman, sa ilalim ng panggigipit ng tensyonadong kapaligiran na ito, bahagyang ngumiti si Yehan at sinabi, dahil interesado rin ako sa siyam na palapag na palasyo ng yelo, kaya gusto kong pumasok dito. Nakita ito, isang pagkamangha ang sumilay sa mga mata ng pinuno ng sekta ng Wushu. Nakaharap sa kanya, ang kataas-taasang nilalang ng siyam na pagsubok, siya ay kalmado pa rin at mahinahon, kahit gaano pa kalakas si Yehan, kahit ang konsentrasyong ito ay hindi pangkaraniwang henyo ang maihahambing. Bukod dito, ang sagot ni Yehan ay nagparamdam din sa nakakatakot na aura ng panggigipit sa pinuno ng sekta ng Wushu na unti-unting mawala ng walang bakas sa bulwagan. Tila hindi maliit ang iyong puso. Tumingin ang pinuno ng sekta ng Wushu kay Yehan at sinabi, ngunit ang iyong sagot ay nagpapasaya sa akin. Ang mga taong ambisyoso ay palaging kayang kontrolin. Kabanata 1767. Kaya, pumayag ba ang pinuno ng sekta? Nakangiting tanong ni Yehan. Dahil lang sa iyong tapang, mabibigyan kita ng pagkakataon. Sabi ng pinuno ng sekta ng Wushu, ngunit dapat kong sabihin sa iyo ng maaga na kapag sumali ka na sa labanan ng apat na mga pintuan, kung hindi ka sapat na malakas, maaari kang mamatay doon, kaya, pinapayuhan din kita na mag-isip ng mabuti. Huwag nang mag-isip pa, sabi ni Yehan, dahil nang ahas akong pumunta, hindi ko naisip na uuwi ng walang dala. Bukas, sasama ako sa sekta ng Wushu at aalis. Matapos sabihin iyon, lumingon si Yehan at lumabas sa pangunahing bulwagan, sinundan nina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan, basta't pumayag ang pinuno ng sekta ng Wushu, hindi na mag-aalala si Yehan sa ibang mga bagay, ang ikasyam na palapag ng Immortal Ice Empress Ice Palace ay dapat niyang bisitahin. Master, sa itaas ng pangunahing bulwagan, ang mukha ni Wang Dingtian ay nagpakita ng isang ekspresyon ng kawalan ng katarungan. Ang ibang mga disipulo ng sekta ng Wushu ay mayroon ding mga opinyon sa kanilang mga puso. Hayaang ang isang tao sa kalagitnaan ng yugto ng mababang ranggo ay pumalit sa kanilang sekta ng Wushu. Walang bakanting pintuan para magbiro sa kanila.
Dahil nangako na ako sa kanya, huwag nang magsalita pa. Winigayway ng pinuno ng sekta ng Wushu ang kanyang kamay, sumangkit ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bulwagan, at sinabi. Ang binatang ito, kahit na mababa ang kanyang kaharian, ngunit ang kanyang pag-uugali ay hindi pangkaraniwan, medyo nag-aalala ako. Hindi ko siya mabasa, kaya ngayon ang sekta ng Wushu ay maaaring magsugal na lamang, ang isang patay na kabayo ay itinuturing na isang buhay na doktor, kung talagang mababago niya ang sitwasyon, ito ay magiging napakahalaga sa aking sekta ng Wushu. Pagkarinig nito, si Wang Dingtian ay hindi pa rin kumbinsido. Ano ang magagawa ng isang maliit na posisyon sa kalagitnaan ng yugto? Ha! Akala ko gagawa ng hakbang ang matandang lalaking iyon. Sa labas ng pangunahing bulwagan, parehong sina Ian Waki at Ren Zhongshan ay nakahinga ng maluwag, ang makapangyarihang aura ng kataas-taasang siyam na pagsubok kanina ay nagparamdam sa kanilang mga puso na parang lumulutang. Nakangiting sabi ni Yehan, kahit na hindi niya hahayaang lumaban tayo para sa sekta ng Wushu, hindi siya gagawa ng hakbang. Bilang pinuno ng isang paksayon, sa tingin ko mayroon pa rin siyang ganitong uri ng pagtitiis. Siyempre, mayroon ding tiwala si Yehan na susuporta sa kanya, at lalalim sa likuran. Kung ang pinuno ng sekta ng Wushu ay talagang gustong manggulo, si Emperor Aoching ay maaaring mag-isa na sirain ang kanyang sekta ng Wushu, kaya hindi na mag-aalala si Yehan sa anumang bagay. Pagkatapos ay lalaban ba tayo sa kanila bukas? Tanong ni Ian Waki. Siyempre, sabi ni Yehan, dahil pumayag na ang sekta ng Wushu, gagawin ko siyempre, ngunit upang maiwasan ang mga aksidente, mas mabuting pumasok kayo ng dalawa sa mundo ng sekta ng Xuanman. Bukas ang mga disipulo ng apat na sekta ay magtitipon, at tiyak na maraming malalakas. Hindi ko kayo mapapanatili kung may mangyari. Pagkarinig nito, parehong tumango sina Ian Waki at Ren Zhongshan, ito ang pinakamagandang paraan. Pagkatapos, ang tatlo kay Yehan ay sabay na umalis sa bangin, at pagkatapos makarating sa isang desyerto, pinapasok ni Yehan sina Ian Waki at Ren Zhongshan sa mundo ng Taoismo. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumalik si Yehan sa bangin ng glacier kung saan matatagpuan ang sekta ng Wushu. Ang temperatura dito ay nakahiwalay sa labas ng mundo. Kahit na ang lupa ay makapal na yelo, ang mga tao ay hindi nakakaramdam ng anumang lamig. Pagkatapos bumalik sa bangin ng glacier, nakahanap si Yehan ng isang tahimik na lugar at umupo ng nakadapa. Ito ay pansamantalang tirahan lamang ng sekta ng Wushu sa nagyayelong bundok ng mga patay. Bukod sa iglo, walang ibang mga gusali, at maraming mga disipulo ng sekta ng Wushu ang tahimik na nagsasanay ng nakadapa sa lahat ng dako, at walang sinuman ang lumapit upang istorbohin si Yehan. Sa lalong madaling panahon, lumipas ang isang gabi, at kinaumagahan, ang mga disipulo ng sekta ng Wushu ay naghahanda ng umalis. Si Huang Qi ay lumapit sa lugar kung saan nagsasanay si Yehan, tiningnan si Yehan na iminulat ang kanyang mga mata mula sa pagsasanay, at sinabi, Oo. Paano ka naghanda? Ayos lang. Nakangiting sumanghap si Yehan. Nasaan ang iyong dalawang kasama? Malamang na nagtanong si Huang Qi. Pinauwi ko na sila, sabi ni Yehan. Tumango si Huang Qi at hindi na nagtanong pa, pero na, hinihintay na tayo ng pinuno. Sinundan ni Yehan si Huang Qi sa harap ng iglo. Sa oras na ito, ang mga disipulo ng sekta ng Wushu ay nagtipon dito. Lahat ay nakasuot ng makapal na puting damit. Ang ganitong uri ng damit ay maaaring maayos na labanan ang nakakatakot na temperatura dito sa nagyayelong bundok ng mga patay. Nakita si Huang Qi na naglalakad kasama si Yehan, naramdaman pa rin ni Yehan ang panunuya sa mga mata ng mga disipulong iyon ng sekta ng Wushu. Isang nagsasanay sa kalagitnaan ng yugto ng maliit na ranggo ang gustong palitan ng sekta ng Wushu sa labanan. Ang bagay na ito ay kumalat sa buong bangin ng glacier magdamag. Para dito, ang mga disipulo ng sekta ng Wushu ay natural na hindi masaya. Kapag ang tatlong sekta ay alam na ito ngayon, natatakot akong tatawanan nila ang lahat dahil wala silang tao sa pamilya. Tumingin si Wang Dingtian kay Yehanhan at sumanghal. Ang sino man ay makakaramdam ng panunuya at kawalang kasiyahan sa kanyang mga mata. Tiningnan ng pinuno ng sekta ng Wushu si Yehan, at walang sinabi, winagayway niya ang kanyang kamay at sinabi, Tara na. Pagkatapos, lahat ay tumakas patungo sa bangin ng glacier. Dito, ito na ang sentro ng nagyayelong bundok ng mga patay. Nakapalibot sa sentro, ang apat na mga pintuan ay may pansamantalang tirahan dito. Ang pag-iingay ay umalangaw-ngaw sa kawalan. Kabanata 1768. Hindi nagtagal, isang napakalaking plataporma ang lumitaw sa paningin ni Yehan. Ang platapormang ito ay ilang libong metro ang lapad at matayog sa lupa.
Ang platapormang ito ay parang isang iceberg na pinatagan ng isang tao. Mukhang napakaganda. Sa sandaling ito, ang mga nagsasanay mula sa Yuhengyo ay nagtipon na sa mundo sa paligid ng plataporma, at ang siksik na mga figure ay nagtipon, marahil kasing dami ng 10,000 at ang mga figure ay lumitaw na rin sa malawak na plataporma. Agad, ang mga mata ni Yehan ay umikot, at sa iceberg na mga 10,000 metro ang layo mula sa plataporma, isang palasyo ng yelo ang tumaas mula sa iceberg, umaabot sa langit na maaari lamang tingalin at titigan ang palasyo ng yelo. Ang palasyong yelo na ito ay napakaganda. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Yehan ng isang napakagandang palasyo ng yelo. Marahil ito ay ilang libong metro ang taas at sumasaklaw sa isang lugar na 10,000 metro. Sa ilalim ng nakakapasong araw, ito ay kumikinang ng maliwanag. Nakasisilaw na liwanag. Ang isang napakagandang palasyo ng yelo na itinayo sa isang iceberg ay nagbibigay sa mga tao ng isang malakas na visual impact. Sa oras na ito, nang ang mga mata ni Yehan ay nakatuon sa napakagandang palasyo ng yelo na ito, isang kaguluhan ng kapangyarihan ang kumalat sa kanyang isipan, ang kapangyarihang iyon ay tila inaanyayahan. Ano ang nangyayari? Lumiit ang mga mata ni Yehan, at tiningnan niya muli ang napakagandang palasyo ng yelo. Ang tawag na iyon ay nagmula sa napakagandang palasyo ng yelo na ito. Gayunpaman, naramdaman ni Yehan ang tawag ng mabuti. Nang panahong iyon, ang pakiramdam na iyon ay biglang nawala ng walang bakas, na parang hindi pa ito lumitaw noon. Ang sitwasyong ito ay nagparamdam muli sa mga mata ni Yehan na nanigas, alam niya na tama ang kanyang naramdaman, dapat mayroong isang uri ng koneksyon sa pagitan niya at ng siyam na palapag na palasyo ng yelo. Matapos isipin ito, ang pagnanais ni Yehan na makapasok sa siyam na palapag na palasyo ng yelo ay naging mas malakas. Sa oras na ito, si Yehan ay nakarating na sa malawak na plataporma kasama ang mga tao mula sa sekta ng Wushu. Ang platapormang ito ay gawa sa makapal na yelo, napakalapad na ang mga anino ng mga tao ay masasalamin kahit na nakatayo sa ibabaw nito. Sa sandaling ito, sa malawak na platapormang ito, sa apat na mga pintuan, mayroon nang nakarating bago ang sekta ng Wushu. Si Yehan ay nasa harapan ng karamihan at nakita si Gao Banshan, kaya ang pinagmulan ng grupong ito ng mga tao ay handa ng mahayag, sekta ng Zuenjong. Ang mga tao mula sa sekta ng Wushu ay narito na. Sa nakapalibot na kawalan, nakita ang mga tao ng sekta ng Wushu na nakarating sa plataporma, 10,000 mga mata ang tumitig sa mga tao ng sekta ng Wushu. Hehe, hindi ko inaasahan na si kapatid na Gechong ay nakarating bago ako, pinahintay kita ng matagal. Tumingin ang pinuno ng sekta ng Wushu sa isang lalaking may edad na may malakas na hininga sa harap ng plataporma, at nakangiting sinabi, ang taong ito ay may mga mata na parang tigre at isang malakas na hininga, at ang kanyang tahimik na hitsura ay parang isang natutulog na leon, at siya, syempre, siya ang pinuno ng sekta ng Zuenjong, at isang kataas-taasang siyam na pagsubok din. Magsimula muna ng mabuti, marahil ako, ang nauna, ay may swerte na makuha ang unang pwesto. Walang pakialam na tumingin si Gaizong sa pinuno ng sekta ng Wushu, syempre, ang posisyon ni kapatid na Tung Zuan na, paulit-ulit na una, ako, Gaizong, ay hindi nang ahas na agawin, malamang na si kapatid na Tangshan ay mananatili sa posisyong ito ng mas matagal sa pagkakataong ito. Pagkarinig nito, mahinang ngumiti ang pinuno ng sekta ng Wushu, hindi pinapansin ang panunuyan ng kalaban, at nakangiting sinabi, narinig ko na inanyayahan ni kapatid na Gaichong ang isang henyo mula sa labas ng domain, at sa tingin ko determinado siyang makuha ang unang posisyon. Malamig na ngumiti si Gaizong, at sinabi, narinig ko rin na inanyayahan ni kapatid na Tangshan ang batang iyon na si Jianqi, ngunit tila ang batang iyon ay hindi nagbigay ng mukha sa sekta ng Wushu, nagtataka ako kung sino pa ang inanyayahan ni kapatid na Tangshan. Ang mga salita ni Gaizong ay nagparamdam sa pinuno ng sekta ng Wushu na mahinang ngumiti, ngunit hindi sumagot. Ang pangalan ng pinuno ng sekta ng Wushu, Li Tangshan, ay isang henyo rin noong panahong iyon kasama ang tatlong iba pang mga pinuno ng sekta, kaya may mga paghahambing sa bawat isa sa kanila. Sa ibabaw ay napaka-friendly nila, ngunit palihim silang naglalaban ng mabangis. Tumingin si Yehan sa sekta ng Zuenjong. Ang aura sa katawan ni Gaizong ay kakilakilabot na nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng nakakatakot na pagkamahiyain. Ang sekta ng Zuenjong ay pangunahing nakatuon sa paglilinang ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay mas malakas pa, at ang sinuman ay makakaramdam ng isang kakilakilabot na kapangyarihan sa kanyang pinigilang hininga.
Sa tabi ni Gaizong ay nakatayo ang tatlong binata, sa kanila, bukod kay Gao Banshan na nakilala na ni Ye Han noon, mayroong dalawang binata, pareho silang mas malakas kaysa kay Gao Banshan, lalo na ang isa sa kanila ay nakasuot ng duguan na damit. Ang binata na nakasuot ng pula ay nasa huling yugto na ng dakilang pagtaas, at ang taong ito ay nagbigay ng isang malabong duguan na aura, malamig at makapangyarihan. Blood Knife Luo Li. Sa oras na ito, ang tinig ni Huang Qi ay tumunog sa mga tainga ni Ye Han. Malinaw, nakilala niya ang binata na nakasuot ng matingkad na pulang damit. Hindi lamang si Huang Qi, kundi pati sina Wang Dingtian at Zhuang Feiyo ay parehong nakakakilala sa binata. Nang tumingin sa duguan na pulang damit na binata, ang kanilang mga mata ay mukhang medyo seryoso. Sino ang taong ito? Tumingin si Ye Han kay Huang Qi at nagtanong. Sabi ni Huang Qi sa isang malalim na tinig, si Zhu Dao Luoli ay isang kilalang henyo sa rehiyon ng Tianshu. Narinig ko na siya ay mula sa pamilya ng Zhu Dao. Ang taong ito ay nakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa rehiyon ng Tianshu kung saan ang mga henyo ay nasa lahat ng dako na nagpapakita kung gaano siya kalakas. Isang henyo mula sa rehiyon ng Tianshu. Ang mga mata ni Ye Han ay nakatuon din, at pagkatapos ng patuloy na pagtitig sa duguan na pulang damit na binata, nagtanong siya, sino ang taong iyon sa tabi niya. Hindi siya mukhang mahina. Ang taong ito, nakaharap ng mabangis, ay nakatiklop ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay puno ng nakamamatay na intensyon sa lahat ng oras, na nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng nakamamatay na intensyon, siya ay tiyak na isang walang awa na tao. Jie Quan Guchen, ang taong ito ay ang panganay na disipulo ng sekta ng Zuenjong, at ang kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa kay Gao Banshan. Sabi ni Huang Qi. Pagkarinig nito, tumango si Ye Han. Kilala bilang ang malakas na kamao, ang kamao ni Guchen ay tiyak na mas nakakatakot kaysa kay Gao Banshan na kilala bilang ang mabigat na kamao. Makikita ito sa kanyang mga nakamamatay na mata. Kabanata 1769. Sa oras na ito, nang sinusuri ni Ye Han at ng iba pa ang mga disipulo ng sekta ng Zuenjong, mayroong isang tunog ng pagsira sa kawalan sa malayo. Pagkarinig sa paggalaw na ito, ang mga mata ng langit at lupa ay agad na tumingin sa nakaraan. Iyon ang sekta ng Immortal. Narito na sila, at ngayon kulang na ang sekta ng Chanfu. Nakita ang grupo ng mga itim na anino na nagnanakaw, lahat ng mga mata mula sa langit at lupa ay tumitig sa kanila. Mayroon ng 10,000 mga tao na nagtipon sa mundong ito. Ang pagdating ng sekta ng Yixian ay nakakuha ng mga matang ito. Sa ilalim ng pangkalahatang titig, ang mga tao mula sa sekta ng Yixian ay isa-isang nakarating sa plataporma, sinasakop ang isang direksyon. Kapatid na Gaichong at kapatid na Tongzuan, kayong dalawa ay nakarating sa sekta ng Immortal ng mas maaga kaysa sa akin. Sa harap ng pintuan ng sektang iyon, isang medyo gwapong lalaking may edad ay tumingin sa direksyon ng sekta ng Zuenjong at sekta ng Wushu at nakangiting sinabi. Pagkarinig nito, nakangiting sinabi ni Li Tongshan, isang sandali lang akong nauna kaysa kay kapatid na Xiaoyao, ngunit si kapatid na Gechong ay mas aktibo kaysa sa iyo at sa akin. Tumawa si Chu Xiaoyao at sinabi, kaya, tayong tatlo ay kailangang maghintay sa sekta ng Chanfu. Ang mga pinuno ng tatlong sekta ay nagkatinginan, at mayroong isang mahinang kislap ng tala sa kanilang mga mata. Kahit na ang lahat ay tila nagbati sa isa't isa ng may mga ngiti, sa ilalim ng ganitong uri ng kompetisyon, kapag nagsimula na ang paligsahan, walang sino man ang pipiliing maawa para sa kapakanan ng kita. Hindi ko inaasahan na ang taong inanyayahan ng sekta ng Yixian ay siya. Titig na tumingin si Huang Qi sa direksyon ng sekta ng Yixian, ang kanyang mga mata ay direktang nahulog sa isang binata na nakasuot ng itim. Siya ay gwapo, ngunit ang mahabang kutsilyo sa kanyang likuran ay nagbigay ng isang napakamalupit na aura, at hindi malinaw, ang malakas na intensyon ng espada ay inilabas mula sa kanyang katawan. Kapatid na Huang, sino siya? Tanong ni Ye Han. Ang kaharian ng binatang nakasuot ng itim na ito ay hindi mababa, at siya ay nasa huling yugto ng dakilang karangalan tulad ni Zhu Dao Luoli. Sabi ni Huang Qi, ang pangalan ng taong ito ay Mei Shanhai. Kahit na mukhang hindi siya kaakit-akit, siya ay medyo sikat sa rehiyon ng Tianshu. Tulad ng Blood Knife Luoli, siya ay isang master ng espada din. Mayroong 10 batang manlalaban ng espada sa rehiyon ng Tianshu, pareho silang nasa loob nito. Top 10 Young Swordsman. Maingat na tiningnan ni Ye Han si Mei Shanhai. Ang mga kamay ng taong ito ay payat, at ang ilang mga kalas ay malabo na nakikita. Ang kanyang kalmadong mga mata ay kasing tatag ng isang bundok. Kahit na nakatayo sa tabi ni Chu Xiaoyao, ang kataas-taasang siyam na pagsubok, mahirap siyang baliwalain. Ang presensya.
Sa sekta ng Yixian, bukod kay Yun Zhongchan, may isa pang binata na napakahusay. Ang taong ito ay naiiba sa masamang espiritu ni Yun Zhongchan, mukhang medyo mahinahon siya. Ang taong ito ay isang manlalaban ng espada na may hindi pangkaraniwang pag-uugali. Siya si Leng Feiyang, ang panganay na disipulo ng sekta ng Yixian, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Yun Zhongchan. Nakita ang titig ni Yehan, sinabi ni Huang Qi. Tumango si Yehan, at ngayon ang lahat ng mga nangungunang henyo mula sa tatlong sekta ay dumating na, at ang sekta ng Xuanzong at ang sekta ng Yixian ay nag-anyaya rin ng mga eksperto mula sa domain ng Tianshu upang maupo sa kanilang utos. Makikita na ang kanilang layunin ay ang maging numero unong lokasyon. Ang dalawang sektang ito ay nag-anyaya ng mga henyo na masters mula sa rehiyon ng Tianshu upang maupo sa bayan na talagang mahirap pakitunguhan. Nanigas ang mga mata ni Zhuang Feiyo. Ang mayabang na si Wang Dingtian ay nanahimik. Sa madaling salita, gawin ang iyong makakaya. Bumantong hininga si Li Tongshan, ang mga paghahanda ng sekta ng Xuanzong at sekta ng Yixian ay nagparamdam sa kanya ng presyon. Sabi ni Huang Qi, kulang tayo sa sekta ng Chanfuman ngayon, at dapat ay nandito na sila. Totoo ito, hindi nagtagal pagkatapos kung makarating dito sa sekta ng Yixian, may isa pang figure sa malayong langit. Ito ay isang grupo ng mga nagsasanay na nakasuot ng mga damit ng Taoismo, mga 100 tao. Iyon ang mga tao mula sa sekta ng Chanfuman. Nakita ang kanilang pagdating, ang 10,000 mga mata sa paligid ng mundo ay napuno ng pag-asa. Ang pagdating ng mga tao mula sa sekta ng Chanfuman ngayon ay nangangahulugan na ang labanan ng apat na mga pintuan ay magsisimula na. Ang paligsahan sa pagitan ng mga nangungunang henyo sa apat na sekta, at ang pakikilahok ng mga henyo mula sa domain ng Tianshu, ito ay tiyak na isang napakakapanapanabik na paligsahan. Sa plataporma, ang mga mata ng tatlong sekta ay nakatitig din sa sekta ng Chanfo na bumaba mula sa langit sa sandaling ito. Ang pinuno ay isang lalaking may edad na nakasuot ng damit ng Taoismo. Ang kataas-taasang ugali ay parang lumulutang na engkanto. Nakatatandang kapatid na Tian Yanzi, medyo huli ka na. Walang pakialam na sinabi ni Chu Xiaoyao mula sa sekta ng immortal sa lalaking may edad na nakasuot ng damit ng Taoismo. Pagkarinig nito, winagayway ni Tian Yanzi ang kanyang walis at nakangiting sinabi, pasensya na sa pagpapahintay sa inyo ng matagal. Kapatid na Tian Yanzi, malugod ka naming tinatanggap. Ngayon na nandito na tayong lahat, maaari na ba tayong magsimula? Mahinang ngumiting sinabi ni Li Tongshan. Pagkarinig nito, ang mga mata ng tatlong iba pang mga pinuno ng sekta ay kumislap, at pagkatapos ay tumango silang lahat. Ang mga mata ng mga pinuno ng apat na sekta ay lahat ay kumikinang, at matapos magkatinginan, tumango silang lahat. Sa isang iglap, isang walang katapusang espiritu ng pakikipaglaban ang kumalat sa kalangitan sa itaas ng plataporma. Ang mga disipulo ng apat na sekta ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban, at ang aura na puno ng espiritu ng pakikipaglaban ay nagtipon sa kalangitan. Ang lasa ay parang lobo na parang tigre. Ang lumang tuntunin ay para sa bawat 10 disipulo na ipinadala upang lumahok, ang panig na may pinakamaraming panalo ay mauuna. Sa kabaligtaran, ang panig na may pinakamaraming pagkatalo ay natural na ang nasa ibaba. Ang malalim na tinig ni Gaizong ay tumunog sa mundong ito, ang kanyang titig ay tumingin din sa sekta ng Wushu, ang kahulugan ng mga salita ay maliwanag, ang sekta ng Wushu ay nasa ibaba ng maraming beses, at sa pagkakataong ito walang sino man ang umaasa sa sekta ng Wushu. Magsisimula na. Kabanata 1770. Nakita ang eksena, ang mga mata ng langit at lupa ay tumitig sa mga disipulo ng apat na sekta sa plataporma, at ang inaasahang tingin sa kanilang mga mata ay lalong tumindi. Simulan na natin. Walang pakialam na sabi ni Chu Xiaoyao, at agad sa likuran niya, ang 10 disipulo ng sekta ng Wushu ay isa-isang lumabas, kasama sina Mei Shanhai, Leng Feiyang, at Yun Zhongchan, at ang natitirang lakas ng mga disipulo ng sekta ng Xian ay halos nasa tuktok ng huling yugto ng maliit na ranggo. Nakita ito, ang mga disipulo ng sekta ng Chanfo at sekta ng Xuanzong ay lumabas din, at ang makapangyarihang aura ay nagtipon sa langit, na napakakapansin-pansin. Kaya na, sinulyapan ni Huang Qi si Yehan, humakbang palabas, at ang sekta ng Wushu ay nakikipaglaban kina Wang Dingtian, Zhuang Feiyo, Huang Qi, Yehan, at 6 na mga batang masters na nasa tuktok ng kanilang lakas sa huling yugto ng Shaozan. Sa pagitan ng langit at lupa, nakita ang mga henyo mula sa apat na paaralang ito na nakikilahok sa kompetisyon, lahat ng mga mata ng nakapalibot na mundo ay binalot sila, at ang mga disipulo sa apat na paaralan ay nagkatinginan din.
Sa ngayon, bukod sa sekta ng Chanfu, na hindi nag-anyaya ng mga mahuhusay na eksperto mula sa ibang mga domain upang tumulong, ang natitirang sekta ng Zhuanzhong, sekta ng Yixian, at sekta ng Wushu ay nag-anyaya ng iba upang lumahok, at si Yehan ay natural na kasama rin. Sa sandaling ito, tumingin si Yehan sa lokasyon ng sekta ng Chanfuman. Sa 10 disipulo ng sekta ng Chanfuman, isang batang babae na may malamig na aura ang bahagyang nangunguna. Ang babae ay nakasuot ng damit ng Taoismo at may hawak na sinaunang espada. Siya ay may magandang mukha, isang matangkad na figure, at ang kanyang mga mata ay medyo malamig at walang pakialam, at ang babaeng ito ay nasa huling yugto na ng dakilang karangalan. Sa kaliwa at kanang bahagi ng babaeng ito ay isang master sa unang yugto ng dakilang karangalan at isang master sa kalagitnaan ng yugto ng dakilang karangalan. Ang isang malakas na hanay ay mas malakas na kaysa sa tatlong iba pang mga sekta, lalo na ang lakas ng batang babaeng ito ay mas mataas pa kaysa sa mga nangungunang disipulo ng tatlong sekta. Ang mga disipulo ng apat na sekta ay nagkatinginan at nagkatinginan. Gayunpaman, sa panahon ng pagsusuring ito, isang biglaang panunuya ang dumating mula sa direksyon ng sekta ng Zhuanzhong, maliit na tao, hindi ko inaasahan na talagang lumahok ka sa labanan sa halip na ang sekta ng Wushu. Talaga bang walang tao sa sekta ng Wushu? Ikaw, isang langgam sa kalagitnaan ng yugto ng maliit na ranggo, ay pinayagan talagang lumahok. Tumingin si Gao Banshan sa posisyon ni Yehan na may panunuya sa kanyang mukha. Sa mga disipulo ng sekta ng Wushu, si Yehan ang namumukod tangi. Nagpaparamdam ito sa mga tao na napaka-nakasisilaw dahil sa tatlong iba pang mga disipulong nakikilahok, ang mga may pinakamababang antas ay lahat ay nasa tuktok ng huling yugto ng maliit na ranggo. Si Yehan lamang, na nakatayo sa kampo ng sekta ng Wushu, ay nasa kalagitnaan ng yugto ng mababang ranggo. Gamit ang ganitong kaharian, siya ay lubos na mas mahina kaysa sa sinuman sa kompetisyon. Kasunod ng mga salita ni Gao Banshan, ang mga disipulo ng apat na sekta ay tumingin din sa posisyon ng sekta ng Wushu. Agad, ang kanilang mga titig ay napuno ng panunuya. Ang pagpunta sa labanan ay tila isang medyo patay na dulo na, at ang kalagitnaan ng yugto na ito ay hindi pa isang disipulo ng sekta ng Wushu. Hehe, maliit na tao, hihintayin kong makita kung paano ka tumalon sa pintuan ng dragon gamit ang isang carp. Isang panunuya ang lumabas sa bibig ni Yun Zhongchan, at ang kanyang masasamang mata ay tila namumukadkad na may nakamamatay na intensyon. Nakita ang mga nangiinis na titig mula sa paligid nila, ang mga disipulo ng sekta ng Wushu ay may bahagyang pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi na sila kontento kay Yehan, at ngayon ay lalo silang hindi nasasanay kay Yehan. Tungkol sa eksena na ito, si Yehan ay mukhang walang pakialam at hindi nagpaliwanag ng kahit ano. Sino ang taong ito? Ang sekta ng Wushu ay talagang hinayaan siyang maglaro, hindi ba ito isang pagpapahiya sa sarili? Hindi ko alam, sina Zhu Daoluoli at Mei Xuanhai ay parehong sikat na mga henyo sa rehiyon ng Tianshu, at ang taong ito ay napakakaiba. Gamit ang kanyang lakas, siya ay matanggal agad sa paglalaro. Ang sekta ng Wushu ay tila lumalala kaysa sa bawat taon. Umiling ang disipulo ng sekta ng Chanfu, at ang malamig na mukhang batang babae ay tumingin din kay Yehan, ngunit hindi niya gaanong pinansin si Yehan. Hehe, tila ang paningin ni kapatid na Tangshan ay talagang naiiba. Talagang nag-anyaya siya ng isang tao sa kalagitnaan ng yugto ng mababang ranggo upang palitan ang sekta ng Wushu. Magaan ang umiti si Chu Xiaoyao, na nagparamdam sa tatlong iba pang mga pinuno ng sekta na tumingin kay Li Tangshan. Nakita ito, kahit na si Li Tangshan ay hindi masaya, ngumiti pa rin siya at sinabi, ang mundo sa hinaharap ay para sa mga kabataan, at dapat silang bigyan ng mas maraming oportunidad. Tama si kapatid na Tangshan. Bahagyang ngumiti si Tian Yanzi, at pagkatapos ay ang kanilang mga mata ay nahulog muli sa mga disipulo ng kanilang mga kaukulang sekta. Sa sandaling ito, nakita lamang nila ang direksyon ng sekta ng Yixian, at isang disipulo na nasa tuktok ng huling yugto ng menor de edad na ranggo ang lumabas, nakatayo sa gitna ng parisukat. Lanfei ng sekta ng Yixian, tanggapin ang hamon. Tumingin ang disipulo ng sekta ng Yixian at tumingin sa tatlong iba pang mga disipulo. Ako si Liu Xin mula sa sekta ng Zhuanzhong, tanggapin ang hamon. Agad, isang disipulo ng sekta ng Zhuanzhong ang lumipad at tumayo sa gitna. Isang disipulo ng sekta ng Immortal ang nakipaglaban sa isang disipulo ng sekta ng Zhuanzhong. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila, mga nangungunang disipulo. Sa isang iglap, sa ilalim ng titig ng lahat, sina Lanfei at Liu Xin ay nagsimula ng isang paligsahan. Ang lakas ng dalawa sa kanila ay nasa tuktok sa huling yugto ng Shaozan.
Ang tunggalian sa pagitan ng mga tao ay pumasok na sa isang mainit na estado. Sa huli, si Liu Xin mula sa sekta ng Zuenjong ay malupit na natalo si Lan Fei mula sa sekta ng Yixian, at pareho silang malubhang nasugatan. At habang natapos ang tunggalian sa pagitan nila, isang disipulo mula sa sekta ng Zuenjong ang nagpatuloy sa paglalakad. Sa pagkakataong ito ay isang disipulo mula sa sekta ng Wushu ang nakipaglaban. Nanalo ang mga disipulo, at ngayon 2 laro pa lamang ang nagsimula, ang sekta ng Zuenjong ay nanalo ng 2 laro ng sunod-sunod, habang ang sekta ng Yixian at sekta ng Wushu ay natalo ng tig-iisang laro. Matapos ang sekta ng Zuenjong, isang disipulo ng sekta ng Wushu ang naglaro muli, at ang kanyang kalaban ay mula sa sekta ng Chanfuman. Maiisip na ang disipulo ng sekta ng Wushu ang natalo sa laro sa huli.